Hello mga kachong! Pagbabalikan Chong Salbayan dito sa aming segment na All About Love. Kaya pakinggan naman natin ngayon si Edlin dahil sobrang haba ang kwento nitong si Banyo Queen. Tama ba, Michi Boy, Shine Kilay, Banyo Queen at Nening Makahiya? Tama po mga kachong, ito po ang susunod nating All About Love ng ating Neneng Makahiya mga kachong. Thank you, Lai. Tama, kaya antay-antayin nyo ang kwento niya at baka ito ay sa una mga kachong ang haba ng hair ni Neneng Makahiya. Ngayon, tunghayan naman natin kung ano ang kanyang present love story mga kachong. Diba, Banyo Queen? Yes, ito nga po, natunghayan niyo po ang nakaraan ng aking present of love. Meron po palang present of love ang inyong Banyo Queen. Ngayon po, atin pong pakinggan at panoorin ang present of love ng ating Neneng Makahiya. Hello mga kachong. Ito na nga po ang aking present love story. Mga kachong, yung jowa ko is sa trabaho ko lang din nakilala. Mga 2005, nagtatrabaho pa ako sa Bulacan. Sa Bulacan kasi kami nakatira noon. Doon ko rin siya nakilala. Ako, regular na ako sa trabaho. Siya, baguhan pa lang. Ang nag-umpisa yon asaran. Kuha ng panyo, kuha ng kung ano-ano. Mahilig kasi ako maglagay ng panyo sa likod. Siya, ang ginagawa niya para mapansin ko siya kasi lagi siyang dumadaan pag break time dun sa makina ko. Ang gagawin niya, kukunin niya yung panyo ko para mapansin ko siya. Hindi ko siya kasi masyadong pansin kasi ayoko sa maliit. Maliit yung height. Gusto ko mas matangkad sa akin. Tapos gusto ko maputi. Saka gusto ko may yung kaya ba akong buhayin kung sakaling magsama kami, gano'n. Ewan ko sa kanya, asar na asar ako sa kanya lagi. Pag gano'n lagi yung ginagawa, tapos pagkakain sa kantin, pag ako lang mag-isa, pag iniiwanan na ako ng biscuit ko, pupunta siya doon, tatabi, mga-asar lang. Hilig niya po mang-asar. Tapos ang gagawin ko, iwanan ko yung pagkain. Sa'yo na yan, ayoko na kumain, wala na akong gana, ikaw nakasabay ko. Unano, ginaganon ko siya. Ginaganon ko. Tapos, hanggang sa yung pag hindi siya pumapasok, yung hinahanap-hanap ko siya. Ganon yung nangyari sa'yo. Hinahanap ko siya, tapos magtatanong ako sa bisor niya, asan si Dondon? Ano si Dondon? Ganun. Siya sasabihin, may sakit eh. Nagkasakit kasi, binasted mo ata, ganon. Ganon nila ako. Say ko, hindi, ayoko kasi siya makatabi sa sa shuttle bus, na ganon ko siya. Tapos hanggang sa pag pumapasok na siya, yan, hindi ko na siya ini-snub, yung pinakausap ko na siya lagi, tapos lagi na kami magkasabay. Ang bahay namin halos magkalapit lang po sa Bulacan. Lagi kaming magkasabay pumasok, tapos umuwi, sabay din kami. Pero wala pa sa aming, hindi pa siya nanliligaw kasi mahiyain siya. Yung parang nag-umpisa lang kami sa kaibigan, ganyan. Hanggang sa yung, may nanliligaw sa akin, nakatrabaho ko, nagsiselos siya. Sabi niya, wag ko daw sagutin kasi barumbado daw yung ganyan-ganyan. Sabi ko, judgmental mo naman, di mo naman kilala yung tao, ginaganon ko siya. Sabi niya, basta, barumbado yan, ginaganon niya. Tapos hanggang sa, hindi ako nagkaka-boyfriend sa trabaho kasi lagi niya pong hinaharangan yung manliligaw. Wow. Haharangan niya lagi. Hanggang sa yung na-endo ako kasi nung regular ako, may pa pala yun, may end of contract. Bago po ako maging yung maging checker, dumaan muna ako sa mga namin. Hindi ako nakakapasok, lagi siyang pumupunta sa tapat ng bahay namin kasi sabi ko, huwag kang pupunta sa bahay namin kasi magagalit nanay ko, ayaw niya magbo-boyfriend ako, nagtatrabaho ako, ganyan-ganyan. Magte-text lang siya. Text pa kasi uso nun yung wala pang Facebook. Te-text siya. Dito ko sa harap ng bahay ninyo. Mumurahin ko siya, sabi ko, umalis ka dyan, makikita ka ng nanay ko, doon na lang tayo sa trabaho, papasok na ako kinabukasan. Kinabukasan naman, maaga kasi pupasok namin. Punta siya sa may kanto. Doon na niya po ako abangan. As diretso na kami, maglalakad. Kasi sinabi niya sa akin na
siguro mga ilang buwan na siya dun sa trabaho, mga 4 months na siguro siya. Doon na siya nagsabi na tototohanin na daw niya, manliligaw na siya. Sabi ko, "We, ano yan, joke?" Ginaganon ko siya. Sabi niya, "Hindi, totoo na talaga yun." Magasa na ilang focus sa kanya ulit na kasi okay na nga magkaibigan kami, na ilang na ako sa kanya. Kasi lagi na kayo magkasabay sa shuttle. Sabi niya, kailan ko na daw siya sasagutin. Sabi ko, pag pumuti na yung uwak, baka malamang sasagutin na kita. Hindi pa rin siya sumusuko. 2007, yung sabi niya, taon na lumipas hindi ka pa rin ba nananawang sa akin? Sabi ko, magantay ka lang, konti na lang. Siguro December 1, 2007, doon ko na talaga siya sinagot kasi hindi siya sumusuko Laging siya. Tapos, ang ginagawa niya pa nung naging kami na, araw-araw, pupunta siya sa bahay. Pero sasabihin niya lang sa nanay ko, Chong, magkaibigan lang kami. Kasi takot din siya kay nanay. Tapos, sa nanay niya, pinakilala na ako. Kaso nga lang, 50-50 ako sa nanay niya. Kasi, ang nangyari pala is, may girlfriend pala siya sa Valenzuela. Kaya pala, hindi sa yung nanay niya. Pero hindi sa akin sinasabi ng nanay niya na may girlfriend yan dun sa Valenzuela. Taon na nga yan Okay. Ang nangyari po, panggabi po ako, pauwi na rin kami sa trabaho. Doon ko na siya prinangka. Kasi, nagtataka po ako na pag pupunta ako sa bahay nila, umaalis yung mga kapatid niya tsaka nanay niya. Parang naiirita sa akin. Doon ko na siya tinanong na, bakit ba umiiwas sa akin yung pamilya mo? Sabi niya sa akin, "Lynn, huwag ka sanang magalit sa akin." Sabi ko, "Ano yun?" Sabi niya, ang totoo kasi niyan, may girlfriend talaga ako sa Valenzuela. Matagal na kami. Sabi niya, mga 2 years na ata sila. Siyempre ako, Chong, nasaktan ako noon. Di ang ginawa ko, nung gabing yun, nakipag-break ako sa kanya. Tapos niya, sabi niya, wala naman kasi sa akin time yung girlfriend ko na yun, na nasa Valenzuela, dito nga sa Valenzuela. Sabi, walang time sa akin, ganyan. Tapos sabi ko, hindi na, sabi ko, kahit ba mahal kita, sabi ko, hindi na, tapos na. Hanggang sa, nangyari, Chong, ang ginagawa niya araw-araw, yung nagpapakalasing, hindi siya pumapasok ng trabaho. May time na, nag-drugs siya, Chong. Tapos, ang ginawa ng mga kapatid niya kasi hindi na daw nila mapigil, kasi lagi na daw nagwawala, ganyan. Lagi daw silang sinisisi na, kaya kami naghiwalay ni Lynn dahil sa inyo, ganyan. Hindi kayo boto sa kanya. Hindi na lang kayo maging masaya. Gumanon siya. Tapos ang ginawa ko, pumunta ako dun sa kanila. Dun mismo sa bahay nila. Tapos, dun ko nakita na na-aksidente pala siya sa motor. Basag yung ulo niya. Ako naggamot, ako lahat talaga nag-asikaso sa kanya. Dun na yung nanay niya na, mas maalaga daw pala ako dun sa mas matagal niyang girlfriend. Hanggang sa yung nagkabalikan nga po kami noon, pinagpatuloy namin. Ang problema naman, doon naman sa side ko na, hindi sila boto nga kasi nga, magulo nga daw po yung pamilya nung, jowa ko na yan. Tapos, ewan ko kung ano yung pumasok sa isip namin nung Chong na, hindi kasi, na-day off kasi ako noon. Tapos, ang ginawa ko gabi noon, hating gabi na. Tulog na yung nanay ko, yung mga kapatid ko. Hindi nila alam na naglayas na ako. Nagtanang kami, Chong. Nagtanang po kami noon. Talaga na hair. Naapakan ko po ulit. Rapunzel Yung hair ba ni yan? Rapunzel. Nagtanan kami, Chong. Wala kaming kaplano-plano sa buhay nun. Tapos, nagsama kami sa isang bubong. Ang ginawa niya, hindi na niya ako pinagtrabaho kasi,
yung time na yon, 1 month na pala akong buntis. Oh. Tapos, hindi namin pinapaalam sa magulang ko, hindi namin pinapaalam sa magulang niya. Parang nauhawa. Naghahanapan na sila. Pumunta sila doon sa bahay ng jowa ko na yun. Sabi ng nanay ko, saan daw ako tinago. Hindi talaga nila alam. Tapos nagpalit ako ng number. Talagang hindi nila alam. Siguro po, nung 5 months na yung tiyan ko, nandito na rin kami sa Valenzuela ng jowa ko. Dito kami tumira sa bahay ng kapatid niya kasi wala naman po nakatira. 5 months na yung tiyan ko, hindi na ako nakatiis. Mother's Day nung pumunta ako sa nanay ko. Tapos, hindi pa alam ng nanay ko na buntis ako. Hinaharot pa ako ng mga kapatid ko noon. Sinasakyan ako. Tapos, hanggang sa sinabi ko, Nay, kasi buntis na ako. Doon umiyak nanay ko. Na, tawag na, bakit daw nagpabigla-bigla kami? Yung wala pa naman daw kaming ipon. Sabi niya, ang gulo-gulo ng pamilya ng mo na yan, nakasama mo na yan. Sabi niya, hindi mo ba alam? Yung angkan yan. Tapos, hindi ko lang po pinakinggan. Ang ginawa ko na lang, umalis na lang ako kaysa makipagsagutan sa nanay ko. Siguro po, nung nandito na ako sa Valenzuela ulit, doon ko nga po nakita na talaga sila. Yung kapatid niya po minsan, doon pa sa loob ng bahay namin. Doon pa siya nagmamariwana. Tapos, yung hindi ko na talaga matiis yung ginagawa ng mga kapatid niya. Sinabi ko sa kanya na uwi na lang kami sa nanay ko. Tapos, doon kami tumira sa nanay ko. Okay naman po siya nung una. Kasi nagbago naman na po siya kasi nung nabuntis nga po niya ako. Sabi niya, hindi na daw siya nag-a-addict. Sabi niya, kung gusto mo, uwi tayo kay nanay para masabi mong hindi na ako nag-a-addict kasi para mapatunayan ko rin kay nanay na matino akong mapapangasawa. Yun na, nandun na po kami kay nanay. Parang may mali po lagi kasi pag uuwi siya galing trabaho kulang lagi yung sahod niya. Ang nangyayari po pala, dumadaan muna sa kamay ng nanay niya bago sa akin. Kaya nung nanganak ako noong 2011, talagang nainis sila nanay sa kanya kasi kada maliit na nga lang yung sahod niya, idadaan pa niya sa nanay niya bago sa akin. Ang natitira na lang is 500. Siyempre, diaper, gatas, yun ang binibili namin. Maarte pa yung anak ko dati. Bonamil pa. Yun pa yung tapos naka-pampers pa. Tapos yung mineral pa nun, bibilin pa namin. 500 na lang na iuuwi niya. So lagi ako nabibinat kasi, wala na ngang makain. Kasi hinayaan ng nanay ko kung kaya niya ba kami pakainin Wala akong makain. Yung bahaw-bahaw lang, ganyan. Tapos, Naiiyak ka siya. Ang hirap nun. Kasi syempre, kahit anong diskarte mo, pag bagong panganak ka, wala pa kasi akong alam sa buhay nun. Yung pag-online seller, wala pa ako nun. Kasi numaasa lang ako sa kanya. Yung time na yon, yung nanay ko na nagdesisyon sa akin. Sa buhay ko, nanay ko na nagdesisyon. Pinalayas niya yung tatay ng anak ko na yon. Pinalayas niya, sabi niya, kung hindi mo kayang buhayin yung anak ko, tsaka apo ko, lumayas ka na lang, doon ka na lang sumiksik sa palda ng nanay mo. Tapos, kasi totoo naman di ba? Tapos, Chong, as in, nung lumayas siya, talagang tinutuhanan niya, lumayas siya. Wala man lang sa kanya nun na, paninindigan ko to, hindi ako aalis para sa mag-ina ko. Yung ganun man lang, inaantay ko siya nung ganung wala. Tapos, nung time na yun, nung lumayas siya, bale ang nagpapakain sa akin, nagbibigay sa akin ng gatas, yung mga kapatid ko, sila yung sumusuporta sa akin para daw makamove on ako. Siyempre sa akin, gusto ko buo yung pamilya ko.
nakiusap siya siguro mga 2 years siya. Bumalik kami dito sa Valenzuela ng pamilya ko. 2 years, 2 years din siyang umalis sa bahay. Tapos ang ginawa niya, nung nalaman niyang wala na kami sa Bulacan, lumuwas siya rin dito sa Valenzuela, hinanap niya kami. Siyempre, maliit lang ang parada. Alam niya kasi na babalik pa rin kami ng parada. Araw-araw siya nandito sa parada. Linilibot niya yung buong parada kung saan niya kami. Nagpanagpo kami sa palengke. Kasi namalengke ako noon. Doon ko siya nakita. Tapos, humingi siya ng tawad na mali yung ginawa niya pala, na lumayas siya. Ako naman, siyempre, nagsabi ako sa nanay ko. Sabi ko, Nay, babalik si Don, sabi niya, tatanggapin pa ba natin? Siyempre, nanay ko, gusto niya, kumpleto yung, pamilya ng apo niya. Tinanggap nila, buong buo, yung jowa ko na yun. Hanggang sa, matagal muna po. Hanggang sa, ito na nga, nag-pandemic na, na naman siya, na sulusula na naman siya ng pamilya niya, na bakit daw hindi kami bumukod, lahat na lang, parang feeling ng pamilya niya, lahat ng sahod niya, napupunta sa pamilya ko. Pero, hindi totoo kasi may trabaho yung mga kapatid ko. Ang nangyari, ayun nga, nasusulsulan siya, hanggang sa yung inaaway niya ako, sabi niya, saan daw napupunta yung sinasahod niya, sabi ko, natural sa mga anak mo, maabutan mo ba ako dito, nagbibingo ako? Sabi kong ganyan, hindi mo ako naabutan dito, makikita mo lang ako dito sa bahay. Kasi yun, lagi kami nag-aaway dahil sa pera. Kasi nga, yun nga, yung laging sinasabi ng, ng nanay niya, ganyan. Di hanggang sa, umalis talaga siya sa bahay. Dahil sabi ng nanay ko, hayaan mo, sabi niya, paulit-ulit na lang yan siya, ginagano ng nanay ko. Huwag ka nang babalik dito. Pero kahit po umaalis siya sa bahay, never ko pong narinig na sinagot niya yung nanay ko ng pabalang. Basta aalis lang po siya. Tapos yung time na yung umalis siya, pandemic noon, doon ko natutunan mag-online seller. Doon ako nag-go-online. Lahat ng diskarte, pinasok ko. Kahit magtinda ako ng kung ano, hindi ako nahihiya. Sabi ko, kailangan kong kapalan ng mukha ko para sa mga anak ko. Kasi hindi siya nagsustento nun, Chong. 1 taon din siya hindi nagsustento. Tapos, may time nga na pinablatter ko siya kasi gusto ko makakuha ng sustento para sa mga anak ko. Pero hindi siya pumupunta kasi sabi ng nanay niya sa kanya na mag-asawa ka na lang ulit. Sabi niya, anak lang naman yan eh, pwede ka pa mag-anak sa iba. Gumanon yung nanay niya. Sa akin, hindi ako nakikibalita. Ang nagbabalita lang sa akin yung tita niya na, ayun nga daw, lagi daw tinutulak daw yung jowa ko na mag-asawa na lang daw. Sabi niya, wala ka naman mapapala dyan sa dati mo na yung asawa, gumanon na siya. Di ngayon, nung sabi ko, okay lang, sabi ko, papakatatag na lang ako. Hanggang sa yun, yung nag-online seller ako, bibili ko na yung gusto ng mga anak ko, yung mga hindi nakakain ng mga anak ko nun, papakain ko na sa kanila. Sabi ko, papatunayan ko sa kanila na hindi ako maasa sa pera ng anak nila. Sabi ko, kailangan kong tumayo. Sabi ko, ganyan. Noong time noon, sabi ko, nung nakabila ako ng bike noon, sariling sikap ko. Sabi ko, pati cellphone, sariling sikap ko lang din. Sabi ko, kaya ko naman pala kahit wala akong lalaki sa buhay ko. Hanggang sa siguro ayun na nga, ito na nga, na sabi niya, babalik na nga daw siya. Sabi niya, gusto daw niya makompleto yung pamilya niya. Ulit. Oo. Sabi niya, gusto niya makompleto ulit. Sabi ko, uulit. Sabi ko ganyan. Sabi ko, siguro kung pagbibigyan kita, sabi ko, siguraduhin ko na tama na yung desisyon ko. Kasi matagal po siya bago sa amin eh. Punta-punta na lang siya, nagbibigay ng mga
kailangan ng mga bata. Sabi na nanay ko, hayaan lang muna daw na hanggang sa tumagal. Ito na nga, itong na pagdesisyonan ko. Sabi kasi ni nanay na mukhang okay naman na yan si Don na. Sabi niya ganyan. Na sa'yo naman niya, kung pagbibigyan mo pa. Siyempre, kasi mahal ko nga, yung kailan lang, na pinabalik ko siya sa namin ng mga anak niya. Siyempre, natutuwa ako kasi kahit papano hindi naaasarin yung anak ko. Kasi yung anak kong panganay, laging inaasar na, wala ka namang tatay, broken family kayo, gumaganon siya. Gumaganon yung mga classmates nila. Siyempre, yung anak ko, laging tulala pag uuwi. Sabi ko, siguro naman, ngayon hindi ka na masasabihan ng broken family na kasi kumpleto ka na. Ngayon po, bumabawi na po ngayon yung jowa ko sa amin. Kasi lahat ng naipapayo sa akin dito sa Chong ng Bayan, naipapayo ko sa kanya, naia-apply naman na po niya ngayon sa sarili niya. Sabi ko, ituloy-tuloy niya lang yung pagbabago niya. Sabi ko, marami tayong pinagdaanan. Sabi ko ganyan. Sana hanggang dun na lang. Kalimutan na natin lahat. Sabi ko ganyan. Mag-umpisa tayo ulit. Okay. Wow, sad story pala tong present relationship ni Nening Makahiya, 'di ba? Okay. So, itong storya ni Nening Makahiya, hindi lang isang beses niya binigyan ng chance. Opo. Ito, pangalawang beses. Opo. At sa pangalawang pagkakataon, nakikita mo ang pagbabago, which is good. Di ba? Maganda yun. Pero lagi niyong tatandaan at lagi namin sinasabi sa inyo na mga bata pa kayo, dapat you have to know your worth. Hindi kayo dapat nagpapaapi. Dahil isipin nyo lang na katulad nung nangyari kay Nening Makahiya, natutunan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Di ba? Dahil sa nangyari sa buhay niya. In a way, that's good kasi natuto siya. Di ba? Pero ang masasabi ko nga doon, Banyo Queen, yun yung isang love, which is forgiving. Diba? Na kahit anong nangyari, kahit gaano pa, naiwan pa sila, hindi nagsuporta, and yet, pinagbigyan niya pa because of love. Okay? At ang masasabi ko rin na sa mga bata na nambubuli, sa mga ibang bata na walang pamilya o nawalan ng magulang, sana kung yung mga magulang nila, alam nila yan, dapat turuan nila ang mga bata na hindi dapat ganun. Dahil malaking apekto yan sa emotion ng bawat batang nabubuli. Diba? Hindi dapat ganun na sasabihin na yan, wala yung tatay, walang nanay, ganito yan. No. Being magulang, dapat turuan yung mga anak nyo na huwag nilang gagawin yun. Dahil hindi yun tama. Diba? Na makasakit sa kapwa. At maling-mali na sinasabihan ng ganun yung mga batang kawawa na nga dahil nawalan ng magulang, nawalan ng tatay, nawalan ng nanay, tapos tutuksuhin pa. Diba? At sana yung mga teacher na nakakarinig ng mga ganyan o kahit sinong adult na makarinig ng ganyan, kahit hindi mo yan anak, suwayin mo yan. Dapat sabihan mo na huwag ganun. Masama yun. Dahil hindi ka dapat nagsasalita ng ganun. Dahil hindi porket kulang ang pamilya, hindi porket walang tatay, walang nanay, kung mabuti naman silang pamilya at nagmamahalan, yun ang importante. Hindi importante yung buo nga kayo, magkakasama nga kayo, away naman kayo ng away, hindi rin yan maganda sa mga bata. Okay? Minsan, yung mga batang bully, kasi yun ang upbringing nila sa pamilya nila, magulo. Kaya nagagawa nila yun sa ibang bata. Yun lang ang masasabi ko. I know this is out of the topic, pero it's just sad na marinig na may mga ganun
na nakakasakit ng kapwa. Bata pa lang, can you imagine? Bata pa lang para maging ganun, magsalita ng ganun na hindi maganda sa kapwa bata. Dapat, katulad ng sinabi ko, kapag kami narinig kayong ganun, bilang nakakatanda, dapat sabihan ng maayos yung bata para hindi niya nauulitin. At ang mapapayo ko naman sa mga batang naging katulad ng anak ni Neneng Makaya na pinukutya dahil nawala yung tatay niya. And this can happen dito sa mga anak ni Michi Boy dahil wala na sila ng jowa niya. Ang masasabi ko sa mga batang yan, huwag silang magpapekto. Okay? Huwag silang magpapekto kahit sila, wala kang tatay, wala kang nanay. Isa lang ang sasabihin nila, okay lang yun. Dahil ang importante, mahal kami ng mga magulang namin. Diba? Para yung mga bully na yan, hindi sila paulit-ulit na magbully. Kasi pag alam ng mga nambubully ng mga bata, na yung batang binubully nila ay hindi apektado sa mga sinasabi nilang hindi maganda, titigil. Kasi hindi nila mainis eh. Diba? So yun ang sabihin nyo sa mga anak nyo, na huwag magpa-apekto, dahil lang importante, napaparamdam nyo sa kanila ang pagmamahal bilang magulang at kung kulang man kayo, okay lang yun. Diba? Basta ang importante, mahal mo sila, iniintindi mo yung mga anak nyo at inaalagaan. Okay? So, yun lang masasabi ko doon. Edlin, I'm happy for you na nagbabago na yung jowa mo at sana magtuloy-tuloy lang yan. At kung sakali man na magkamali man siya ulit, you just do what you have to do. Yung katulad ng ginawa mo, tumayo ka sa sarili mong paa, inayos mo yung sarili mo, tinulungan mo yung sarili mo, at hindi mo pinabayaan ng mga anak mo. Napaka-importante nun. Di ba? Ano masasabi niyo, Michi Boy at Shankila? At Banyo Queen. Ayan nga po mga kachong. Ito po yung sinasabi natin na pagdating sa love, hindi lang laging masaya. Diba mga kachong? Yun nga, teka lang. Kung sa unang love story mga kachong ng ating Neneng Makahiya, siya ay sobrang haba ng buhok. Dito po parang nalagas po yata sa konsumisyon mga kachong. Nalagas sa buhok sa konsumisyon mga kachong ng ating Neneng Makahiya, pero yun nga, pagka pinag-awayan talaga ang pera, sobrang hirap. Sobrang ano yan eh, sumpa yan eh. Yes. Na pag hindi mo talaga walang mangyari. Kasi iba yung pera talaga, iba na talaga yung dating. Yun nga yung sinasabi natin mga kachong, di ba? Na kapag tayong mga tao, masyado tayong nagpaalipin sa pera, walang mangyayari sa atin. Kumbaga parang sisira tayo. Hindi lang yung ibang tao. Kumbaga, tayo mismo, masisirain natin yung sarili natin. Nang dahil lang sa pera. Makakagawa tayo ng mga bagay na hindi maganda sa kapwa natin o kung kanino man. Dahil lang nga sa pera. Dahil nga, kailangan mo pera, gusto mo pera. Kaya aanhin naman po natin yung pera, mga katsyong. Pag namatay naman. Pag tegi ka, hindi mo naman kailangan bumili doon. Wala ka naman ng tindahan doon, mga katsyong. Diba? Sabi nga, yun nga po, katulad niya sa isang pagsasama, mga katsyong. Communication is the key talaga. Diba? Tsaka, yun nga, pagdating sa pera, hinay-hinay lang tayo mga katsyong. Kasi ang pera, pambili lang naman natin yan ng mga material na bagay, pagkain, or etc. Pero, kung may anak ka na, yung buhay ng pamilya mo, hindi mo mabibili ng pera yun. Sabi nga nila, pag nagkasakit ka, magagamit mo, madudugtungan mo yung buhay. Pero, hindi mo mabubuhay yung wala ng buhay, mga katsyong. Hindi mabubuhay ng pera na yun, mga katsyong. Kaya, I believe, I can fly. I believe I can fly kahit na 98 kilos na ako ngayon, mga kachong. Ay, congratulations mga kachong. Malapit na Dalawa na lang, mga Dalawa na lang, may 100,000 na ako. Congratulations, Mitch Boy. Yun nga po mga kachong. At katulad nga po ng ating Chong Louie, nasabi niya nga po na yung ang hirap nun talaga mga kachong, yung pagkakaroon yung mga anak mo maapektuhan sa bully-bully na mga ganon. Pero yung aking mga anak, ihahanda ko na po mga kachong. Kasi alam ko din talaga, hindi maiiwasan, hindi natin makokontrol yung mga bata na may mga ganun talaga maririnig.
Na kailangan tayo bilang mga magulang sa mga katulad ko na mga magulang dyan na may mga anak at wala na rin pong mga partner sa buhay, ano lang po natin, turuan po natin yung mga anak natin na makontento na tayo lang na walang ibang ano. Tsaka lagi lang po natin paramdam yung suporta, yung pagmamahal natin sa kanila para po hindi nila mararamdaman na may kulang. Tama. Tsaka Tama. kaya ko po magdamit ng 2-in-1, charot. Yun nga po mga kachong. Senkilay. Ayan, grabe kami boy. Relate kami mga kachong. Charot. Hindi mga kachong, base sa narinig ko dun sa kwento po ng ating Neneng Makahiya, medyo sad story nga po yung kanyang kwento, ng kanyang present love story mga kachong. At syempre, sabi nga di pa palagi na hindi madali ang buhay. Lahat po tayo ay dumadaan sa proseso mga kachong at paunti-unti. At saka lagi din po natin tatandaan na huwag tayong magdidesisyon kapag malungkot tayo mga kachong. Kasi dun po papasok yung sitwasyon na magkakaroon tayo ng maling desisyon sa buhay mga kachong. Dapat po, kagaya ni Neneng Makahiya, nagkaroon siya ng paninindigan sa sarili niya na kaya niyang tumayo bilang siya lang sa mga anak niya. Dapat po nating tularan yung mga ganitong klaseng nanay na kayang maging tatay sa kanilang mga anak. At ni Michi Boy, ayan mga kachong. Isang palakpak para kay Ayan, Neneng isang Makahiya. palakpak sa inyong dalawa. Ayan mga kachong, kasi isipin na lang natin po na hindi madali yung buhay natin. Literal mga kachong sa financial pa lang po yan ang unang nagiging problema talaga ng mga magulang sa kanilang mga anak, kung paano nila sustentuhan, kung paano nila bubuhayin yung mga anak na lumabas dito sa mundo. Ayun nga kasi mga kachong, kaya ang masasabi ko lang po sa kanya na sana po, sa mga nanay nga, katulad nila, sana huwag kayong mawala ng pag-asa na porket wala na kayong partner, hindi na kayong mabubuhay. Ayun. Oo. Yan Oo. siya nga, narinig mo yung sinabi mo. Yan, sinasabi ko to Sinasabi ko to. Ayan, sabi ko sa mga nanay po na naiwanan ng asawa, ng dyan, huwag kayong mawala. Kasi gawin yung inspirasyon yung mga anak nyo. Gawin nyo po silang isang malaking blessing na dumating sa buhay. Tsaka lagi po sila sabi na may umaalis, pero may pumapalit na mas better mga kachong. Kaya huwag kayong magmadali sa buhay mga kachong. Dapat po hayaan natin si Lord yung gumawa Maging sentro ng buhay natin. Siya yung maging sentro ng family natin, maging sentro ng buhay. Hayaan lang natin na siya yung kumilos. At syempre nasa sa tao din mga kachong. Yung desisyon na pipiliin mo kung tama ba o mali mga kachong. Di ba Banyo Queen? Opo. Ang sa akin naman, yung ni Neneng Makahiya, parang gusto kong ikumpara sa sa kalsada po. Bakit? Kasi ang kalsada, 'di ba, sabihin natin siyang parang matuwid o kaya yung espalto. Pero ang kalsada, meron ding bitak-bitak, meron ding mga sira, mga ganyan. Ganun po ang buhay niya ni Neneng Makahiya na ganun nga po yung nangyari po doon sa jowa niya na may problema na ganyan po yung, pero kinakaya niya po tawag dito. Tapos lalo niya pong kinakaya yon mga kachons kasi andun po yung magulang niya, andun po yung nanay niya. Doon po ko relate, andun po kasi yung pamilya niya. Tulad na lang po halimbawa ng walang magulang, katulad ko po. Parang po siya lumalakas po yung loob niya dahil nandiyan po yung nanay niya. Yung parang, sige, ikaw anak, ganito, ano mo na lang ganyan. Parang, paano na lang po halimbawa mga kachons. Kaya ang sinasabi ko po, hanggat nandiyan po yung magulang niyo, mahalin niyo po, hanggat nandiyan po siya. Kasi sila lang po talaga yung makakatulong sa inyo, yung makakausap nyo, sila lang po yung magiging kakampi nyo, pamilya nyo. Bilib po ko kay Neneng Makahiya kasi si nanay nga po, Nanay Aida na, anak, kahit na po yung pakiramdam niya na, paano ba tunay kasi si Dondon nasa London. Ay, yung nga po, si Dondon nga po, nasa London Kala ko seryoso na Parang siyempre, ayun po, paano ba yan? Paano po halimbawa, lahat po siya, merong makikwentuhan, may masasandalan. Ako po, siyempre pagka may kakausapin ako, butike, paano yan? Parang nakakamiss po nakakamiss po na may magulang ka, may kapatid ka, may mga kapatid ka. Huwag niyo po kong gagayahin na nagiging siraulo na. Kasi pag mag-isa lang po problema, sasarilihin ko lang po, mga kasama ko po mga butike. Ito rin po ang isang concern ko kay Neneng Makahiya. Yung sabi niya po na yung nagano ng panyo palagi.
Kasi ang una pong naalala ko, akala ko po kasi yung kartero dati ang sa kanya. Yung sa sulat, nagbibigay po ng sulat. Ngayon po, yung panyo naman po pala, nagtitinda po ng panyo, kaya po pala inaabangan siya kasi hindi po nakapagbayad. Tingnan ang maaga. Yun pala yun. Pero all in all, mga kachongs, ganda po ng yun nga po sinasabi namin lahat dito ng inyong Siyengkilay, Nening Makaya, Michiboy, ating Chong Louie na ang buhay ng pamilya, buhay ng pag-ibig, hindi laging masaya. Yes. Dadaan po tayo sa mga mga ganyan po. Kaya basta happy lang. Laban lang, mga kachong. Laban Tama po, and mga stay kachong. tweeting. At mga kachong, single dyan na member ng ating LGBTQ, meron po tayong pwede bang maging tayo, mga kachong, Yes, huwag mo magkano kalimutan. na po kayo sa ating Chong Louie, mga kachong, para po hindi na po kayo nag-iisa. Opo. Yes. Para maging dalawa Tama, kayo. huwag kayong mahiyang mag-message. Tama. Okay? Yeah, at saka ang masasabi ko lang dyan na gusto ko rin, although hindi siya about love, pero babalik ulit tayo dun sa mga bata. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na hindi material na bagay, hindi pera, hindi laruan, hindi mga kung anong gamit ang magpapaligaya sa bata. Hindi yan ang magpaparamdam ng pagmamahal sa kanila, kundi ang pag-aaruga nyo, ang pagpaparamdam nyo ng tunay na pagmamahal sa mga anak ninyo. Yun, hindi material na bagay. Okay? So, communication din po, Chong, no? Ha? Communication din po sa mga anak. Yan. Dapat kinakausap nyo yung mga anak nyo. Kasi mga bata, akala nyo lang hindi nakikinig. Pero matatalino sila. Kapag kinausap nyo sila ng maayos, maiintindihan nila yun. Di ba? Kaya mas maganda habang bata pa sila, pinapaintindi nyo na sa kanila kung anong nangyayari. Ayan mga kachongs, narinig nyo ang usapang pag-ibig ni Nening Makaya at ang aming mga opinyon. Kaya hanggang dito na lang mga kachongs. Until next time, peace out at lagi nyong tatandaan na it's Okay. okay. And God is always with us. Kaya dapat hindi tayo nawawalan ng pag-asa at lagi lang tayong manalig na hindi na tayo pababayaan. Okay? Thank you everyone for watching and God bless. Take care of each other. Bye.